Tinanong ko si Kitty kung anong gusto niyang ibaon sa school today and sabi niya nga daw na miss na niya yung sandwich. Favorite talaga niya ever since yung peanut butter. Actually, pinapapak niya to kahit walang tinapay. Star nga pala yung ginamit ko na cutter kasi naisip ko na under the sea yung theme natin ngayon. So yan kunwari yung starfish. Anyway, nung tinry ko na i-close yung baonan, hindi siya masara kaya pinagpalit ko yung banana at saka yung bread. Tapos na-feel ko pala na medyo empty yung tinapay, yung design niya. Kaya nag-cut out ako ng name ni Kitty, K-I-T-T-Y, using itong cheese slice. Tapos nilagay ko na lang siya on top of the bread. Today kasi meron siyang dance class at saka yung parang art class nila or cooking ba. Basta either of the two. Kaya dalawa yung ibabao natin for Kitty. Yung ginawa natin kanina is yung snack tapos next naman is lunch naman. Sa rice, tinry ko gumawa ng rice ball kaso kasi kagabi pa tong rice na to and hindi pala siya nagwo-work. I mean, hindi siya narorolyo na maayos kapag hindi bagong saing yung kanin. Kaya after ilang attempts, ito, naglagay na lang ako ng rice na normal na way kasi ayaw talagang magrolyo. Abaw! By the way, yung sausages, kinot pala namin sa ilalim before prituhin kaya para bumuka siya. Para kunwari, tentacle siya ng octopus. And for additional snack, nag-add ako na mac and cheese sa ilalim na layer since medyo maghapon nga si Kitty nasa school ngayon. How many tickles does it take to make an octopus laugh? 10 tickles. Hooray! Ano nga bang nangyayari after gumawa ng baon and ihatid si Kitty sa school? By the way, ito nga palang suot namin, gift ni Lola Vivian, twinning kami ng mga elephant galing sa abroad. Fiesta nga pala dito sa bahay namin, ang daming banderitas. Aba? Oh. So ayun, habang nag-aantay kay Kitty na makauwi ulit, nililinis muna namin yung mga naiwang kalat from morning. Actually, sobrang busy talaga ng mornings dito sa bahay. Dahil nga nasa school na si Kitty and si Daddy Chan naman nasa office na, dun lang tayo nakakapagligpit. Tatawa nga pala ako dito sa ginawa ni Kitty, parang slime rescue. Nilagay niya yung mga small toys niya dun sa may slime tapos ni-rescue ko sila isa-isa. Abaw! Nag-tidy up na rin pala tayo ng bed and yung nakikita ninyo sa may headboard, yan na pala yung mga stuffed toy ni Kitty. Medyo marami na rin pala. Hindi na nagkasya si Apa, andun na siya sa taas nakalagay. Tapos ito nga palang blanket na to, dalaga pa lang ako. Ito na yung ginagamit ko hanggang sa nagkaanak na ako. Pati si Kitty hindi rin makatulog pag wala to kahit sira-sira na. Abaw! After noon, tsaka tayo magki-clean ng floor. Actually, may vacuum kami. Pero to be honest, medyo nahihirapan ako sa vacuum kasi nga, meron siyang wire. So, hindi ako makakalinis ng maayos. I don't know, kayo ba? Anong mas prefer ninyo? Traditional na walis or vacuum? Comment down below. Tapos, eto naman yung coffee area namin. Ito yung island sa pagitan ng kitchen and dining at saka ng sala. By the way, dito nga pala sa sala namin, merong train set. Hindi ko pa napopost yung vlog pero ayan, nakita nyo na, hindi na surprise. After sa loob ng house, kinuha ko naman yung mga banderitas namin dito sa labas. Pinaka-ayoko talaga sa lahat is yung magsampay at magtupi ng mga damit. Kayo ba? Anong pinaka-ayaw ninyong chores? Naghahanap ka ako ng way kung paano mapapadali yung buhay ko dito sa mga tupiin. And nakita ko nga sa TikTok shop itong clothes folder. 180 pesos lang to. Perfect to para sa mga perfectionist na gusto pantay talaga yung mga tupiin. Kasama rin pala siyang instructions para sa shirt, sa polos, sa mga sweater, and sa pants. So, ganito pala siya ginagawa. Ilalatag mo yung shirt ng patalikod, tapos kung mahaba siya, ifo-fold mo yung sa ilalim. Kailangan hindi siya susobra. Tapos sa right side, and then sa left side naman yung itutupi and konting ayos-ayos. At may sinulid pa nga. Abaw! And then, that's it na. Pantay na siya. Ano sa tingin nyo guys? Useful ba? To be honest, medyo bumagal yung kilos ko. Pero, syempre, inaaral ko pa rin naman siya, kaya rin medyo mabagal. Pero di hamak na mas pantay-pantay siya kesa sa mano-mano kong gawa. And ang pinakagusto ko sa kanya, kung may anak kayo na toddler or little kids, pwede nila kayong tulungan. Now let's... 3, go. Yay! So, kung gusto nyo ring itry, ilalagay ko na lang sa yellow basket. Abaw!